Kung hindi mo na itatanong, ay itanong mo na rin, bakit ba ang hilig ng Japan sa Gundam? Alam mo ba ang ginagawa na nila itong parang totohanan? Yan ang nagparang sa Japan ngayon. Lahat ng prefecture sa Japan, mahilig na sa Gundam. Noon pa. Sa totoo lang mga kapare ko, noong 2016 to 2015, meron akong napuntahan na research conference. Ito ngayon yung paano palakarin yung taas Gundam na nasa Japan ngayon. Na kung tutuusin, para lang tayong sentimetro. Ang problema nila noon, lahat ng engineers at architects na napuntahan na nagpasa ng proposal, ang bigat ng paa. Hindi maiangat-angat. Kaya hanggang ngayon, lahat ng robots ng Japan na parang Gundam yung build-up, parang, yung, alam mo yung sasakyan, may wheels. Kailangan paandarin gamit ng motor at wheels. Hindi yan naaangat. Siguro balang araw, pag nalagpasan na nila yung R&D, masusolusyonan na nila yan, iaangat na nila yan. Di talaga imposibleng lumipad na yan. Paano tayo ngayon? Joke lang mga kapare ko. Yun lang, gusto ko lang i-share. Kung hindi mo natatanong, yan, naitanong mo na. Yan ang Japan ngayon, pare ko. Mahilig sila sa Gundam. At para bang gusto na nilang i-weaponize. 2016 nang umatunaw ang tawag nila dun. Zaku ba yun? Zaku Project. 4 na engineers yung nandun. Binasa ko yung proposals nila. Yung unang engineer, ang kailangan daw hydraulics. Hindi pwede. Parang motor yan. Piston. Pataas, pababa. Pataas, pababa. Yung isang engineer naman, wheels. Kailangan may gulong sa baba ng paa ng Gundam. Para siyang yung normal na sasakyan pero corny ha. Yung isa naman hindi na-accept. Hanggang ngayon 2025 na, continue pa rin sila sa project. Di siguro magtatagal meron ng Gundam ang Japan. Paano ang Pilipinas? Japanese. To OS naman, yung operating system ng Gundam, meron na yan. Nakita mo yung unang robot na merong OS kompleto, may pilot sa loob. Yan ang OS nila, pero nina-upgrade na nila mga kaprekoy. Ang problema dun sa OS, syempre weaponized na yun, yung paa. Na-wheels na parang tangke. Pero when it comes to operating system, meron na ang Japan. Mostly. Operating system built-in for the robots na. Merong pilot. Yan, meron din. Yung weapon, meron na rin. Yung paa, ang hindi nila may paangat-angat. Hanggang ngayon. Nag-update din ako, mga pare ko. Gusto kong i-update yun eh. Taon-taon kong tinitignan, sinecheck yung validity ng Gundam nila. Last year, 2024, nag-halt. Ang ginawa, virtual reality na lang mga kapare ko. Meron kang yung smart glasses, yung virtual glasses. Susuot mo sa sarili mong mata, ganyan, no? Tapos, in virtual reality and augmented reality, kusang lumilipad yung Gundam na yun. Ganyan kaseryoso ang Japan sa weaponize ng Gundam. Merong iba, sa ibang prefecture naman, gumagalaw naman na. Yung sa ulo. Pero yung paa at saka kamay, hirap. May lag na 1 seconds to 1 minute to 2 minutes. Yan. Super slow ng pag-angat. Yan sila kadesperado. Ganyan ang R&D ng Japan mga kapare ko. Ang bilis. Saka nakakatakot. Baka siguro after 10 years. Kasi 2016 ako nag-update. 2025 na ngayon. Ang ginawa ng Japanese, ginawa nila ng virtual. Augmented reality. Kumbaga nasa software ng sunglasses nila yon. Siguro within 2035, lagot ng Pilipinas. Para na tayong tawag nito, miniature versus super soldier. Yan lang mga kapare ko. Salamat, adios. Follow my YouTube if you like for more informations about like this. O kaya naman, subscribe to my channel na lang. Kakagawa ko lang mga kapare ko. Ngayon lang ako nag-YouTube. And the first after ng 30 years ng buhay ko. Adios. Bye-bye.